Halil TV. Iyon ang huling pagpapakita ni Kenneth sa kanya. Kaya hindi tuloy niya mapaniwalaan ngayon kung totoo nga at tapat sa loob nito ang ipinagtapat sa kanya. Kaya nalilito siya ngayon. Iyon na rin yata ang magiging wakas ng maliligaya niyang araw. Kasi naman talagang namnamlay siyang bigla. School bahay ang naging routine niya. Bihira na rin siyang sumama kay Roxanne sa mga dating escapade nila. Pag nagyaya ito'y tumatanggi siya at nagdadahilan na lang ng kung ano-ano. Nagkukulong lang siya sa silid niya, nag-iisip. At sa katapusan naman ng kanyang pag-iisip ay lagi siyang napapaiyak. Naging iyakin na nga yata siyang masyado ngayon sa totoo lang. Nang araw na yo'y maaga na naman siyang umuwi. Kasi masama talaga ang pakiramdam niya. Nadatnan niya ang kanyang mami sa salas. Humalik lang siya rito at nagtuloy na siya sa kanyang silid. Pagkapalit niya ng damit ay nahiga siya sa kama. Para naman kasing binibiyak ang ulo niya sa sakit. Maya-maya'y tumawag at kumatok sa silid niya ang mami niya. Mami? May kailangan ba kayo? Bumalikwas siya paupo. Mabilis niyang pinahid ang kanyang luha. Can I come in, anak? Sure ma'am, bukas ho yan. Pumasok ang mami niya. Sa pinto pa lang ay tila inaaninag na nito ang reaksyon niya. Umupo ito sa gilid ng kama niya at sa umpisa ay pinagmasdan lang siya ng kanyang mami. Ma'am? What's wrong? Masama bang pakiramdam mo? Medyo ho, kaya nga hindi ko ho pinasukan yung last 2 subjects ko, mami. Sinalat siya nito sa noo at leeg. Okay naman ang temperature mo ah. Gusto mo bang ikuha kita ng gamot? Wag na mami, medyo may headache lang naman ako. Ayoko naman laging nagte-take ng medicine pag ganito lang. Ayoko kasing maging dependent sa gamot. Tumango-tango ang mami niya at minsan pang pinagmasdan lang siya nito. Tila ba gusto nitong hulihin ang loob niya. Inilihis niya ang tingin dito. Naasiwasi ang bigla kasi naman hindi nga kasi talaga siya close sa mami niya. Zaira, may problema ba? Bigla niyang naalalang may mother intuition nga pala ang mga mami. Wala mami, I'm okay. Really. Come on honey. Nasesense kong may problema ka. Umiiyak ka eh. Haya, namamaga ng mga mata mo oh. Sa sinabi nito'y kung bakit pinangiliran na naman siya bigla ng luha. Hindi na siya makakapagkaila pa rito ngayon. See? Di talaga ngang may problema ka. Ayaw mo bang sabihin kay mami kung ano yun? Napasinghot-singhot na siya at tuluyan na siyang napaiyak. Sumubsob siya sa dibdib ng mami niya nang kabigin siya nito ng yakap. For the first time sa loob ng humigit kumulang sa 22 taon, magmula nang magkaisip siya ngayon lang siya umiyak sa mga bisig ng mami niya. Pinayapa siyang pilit na mga haplos nito. Higit kailanman ngayon niya damang-dama ang pagiging ina nito sa kanya. Tell me, ano bang problema mo? Mami, let me guess. Sa puso ba? Lalo siyang napahagulgol ng iyak. Totoo nga palang malakas ang intuition ng ina. Napatunayan niya ngayon. Naku, in love na pala ang baby namin eh. Sabi pa nito, may himig pagbibiro. Alam niyang gusto lang nitong pagaanin ang loob niya. Pinigil niyang pilit ang pag-iyak. Humihik-bihikbi pa siya nang tumingin dito. Kumala siya sa pagkakayakap nito. Kasi naman mami, ang gulo-gulo niya eh. Sino magulo? Mabuti pa ikwento mo sa akin from the very start. Then let me be the judge, okay? Nagbantulot siyang bigla. Nahihiya kasi siya sa mami niya. Isa pa hindi niya alam kung paano sisimulan ang pagsasalaysay dito. Dahil sa totoo lang ay naguguluhan siya sa feeling niya. Naguguluhan siya sa lahat-lahat yata. Bago nga kasi sa pakiramdam niya. Look honey, nahihiya ka sa akin no? Sabi pa nito. Nahulaan na naman ang dahilan ng pagpapabantulot niya. Mami, Zaira listen honey,
There are certain secrets that you can tell to your dad but you can tell your mom. Dahil mas maiintindihan ko yun. Tulad yung problema mo sa puso. Sige na, huwag ka nang mahiya. Anyway, I can assure you na I can always keep secrets. Sabi pa nito tapos ay numiti sa kanya. Sapat na marahil iyon para magbukas siya ng loob dito. Ma'am, si Kenneth kasi eh. Mabilisan ang ngiti ulit ang mami niya. So it's him. I like him too, honey. Hindi ako tututol kung siya ang iibigin mo, anak. Lalo na siguro ang daddy mo. Anong problema mo kay Kenneth? Nahihiyamay napilitan siyang ikwento dito ang nangyari. Sa abot ng pagkakaalam niya kung kailan nga nagsimulang naging strange ang feeling niya dahil ka kay Kenneth. Nakinig naman ang mami niya. Paminsan-minsay nagtatanong. Kaya pala parang ang hindi siya madalas napaparito. What do you think, ma'am? I'm not... How do you feel for him? It's the real thing or... Hindi ko alam, mami. Pero hindi ba parang pinaglalaroan niya ang feelings ko nun? That's a premature judgment, Zaira. Baka naman may dahilan si Kenneth kung bakit hindi pa siya nagpapakita sa'yo. Posible yon, di ba? Ano na lang ba yung i-dial niya ang number ko, phone natin? Can he do that? Kung talagang mahal ka niya? Dugtong nito. Di ba talaga naman iba ang kutob ko, mami? Porket siguro nahahalata niyang gusto ko rin siya. Nagmamalaki naman ang hudas na yon. Naiinis na naman siya. Oh, hinuhusgahan mo na naman yung tao niyan eh. Gusto mo ka mo si Kenneth. Anak, magkaiba yung gusto sa mahal. Alin ba sa dalawa ang nararamdaman mo para sa kanya? Magkaiba ba yun? Ano naman pinagkaiba nun? You look confused. Let me help you decide. Hindi ba siya nawawaglit sa isip mo? Lagi ka bang nananamlay or wala kaya sa mood dahil hindi mo siya nakikita? Feeling mo wala kang ganang gawin ng mga bagay na dati mo namang ginagawa at saka... Parang ganun nga, mami. Lumuwang ang ngiti ng mami niya. You love him, anak. Walang duda. You don't simply like him. Na bullseye ka nga ang baby ko. Mami, napaiyak na naman siya. Yumakap siyang muli dito. Ang yabang-yabang ng Kenneth na yun, gusto pa yata akong magpunta sa kanya. Ang baby ko talagang in love na nga. Gusto mo bang ipakausap ko siya sa daddy mo? No, ayoko talaga, mami. Natawa ang mami niya. Siguro'y naiintindihan din ang point niya. Paano ngayon? Anong gusto mong gawin natin? Ewan ko ho, mami promise me na secret lang natin to ha, you don't tell to daddy. Nangiti ang mami niya at waring nanunukso rin ang mga mata. Di labo na si mami ngayon. Tila paslit na nasukol at napahiya ang itsura ni Zaira. Mami, I'm sorry ha. Mahal din naman kita eh, kaya lang nga, una kong naging close kay daddy. Without realizing na nasasaktan ko na pala ang feelings mo. I'm sorry, ma'am. Tinapik siya nito sa pisngi at inihilig pa siya nito sa sariling dibdib. Kahit naman nagselos akong madala sa inyo ng daddy mo, love ko naman kayong talaga. Kayo ang buhay ko. Kaya iniintindi ko na lang ang sitwasyon. And then, I resort to making myself away, busy, sa civic projects para naman. You mean yun ang dahilan? Mami, I'm really sorry. It's alright, honey. Now that it's all out in the open, we'll do something about it, right? Ngumiti siya rito at tumango. Hinagkan siya nito sa noo. Nang magdao pa mga tingin nila nito, waring misty na ang mami niya. Na-break na kasi ang ice wall na nakapagitan sa kanila. Pinaghahalikan din niya ito. And feeling niya para ba ngayon lang siya nagkaroon ng mami. At masarap pala ang ganun. I love you, mami. I really do. I love you too, honey. I love you, my baby. Nagkatawanan silang pareho. Tapos ay nagyakap silang muli. Nanatili sila sa ganoong ayos. Matagal. Sinulit nila sa matagal na pagyakap sa isa't isa ang mga nasayang nilang sandali noon. Zaira? Ma'am? Masarap bang humalik si Kenneth? Siguro'y dumagsang lahat ang dugo sa mukha niya. Mami naman. Ang lakas ng tawa ng mami niya.
Tapos ay tinudyo siya ng tingin nito. Natawa na rin siya. Ang sarap palang maging ka-close ng mami. The sad thing is, ngayon lang niya natuklasan. Naisip niyang gumanti sa mami niya. Si daddy, masarap bang humalik ha mami? Superb, sukat isagot nito. Doon sila napabuhanglit ng tawa. Pero sa isang panig ng puso niya sa pinakamalalim na panig marahil noon ay nalulungkot. Yung parteng okupado na pala ni Kenneth matagal na. Nang gabing iyo'y tinawagan siya ni Roxanne. Nashock talaga siya sa balitang inihatid nito. Hindi niya talaga akalain. Kagabi raw nangyari ang rambulan sa labas raw mismo ng UST. Nakita naman daw ng mga guard ang nangyari pero hindi nga siguro nagkalakas ng loob na umawat. Syempre naman, paano naman nila maawat yung dalawang grupo ng mga frats na yon, 'di ba? Sana naman inireport nila sa pulis. Ano na lang ba? They did daw, sabi ng mga saksi, but as usual, tulad din sa mga movies, they arrived when the trouble was over. Grabe talaga. Marami bang namatay? 6 daw at kasama nga ron si Ian. That's so shocking. Graduating pa naman yun. Oo nga pala. Kasabay nga pala natin gagraduate yun. Talagang ganun ang buhay siguro talagang oras na niya. O, di nabunutan ka na ng isang tinik niyan. Oo nga pero parang nakakaawa rin yung tao, 'di ba? Napaka-war freak naman kasi ng Ian na yun. Marami na raw pala yung nakabangga na member din ng ibang frat sa iba't ibang schools. Ang balita sa campus, old alita na raw ang rason ng rambulan. Alam mo naman ang brotherhood, 'di ba? One for all and all for one ang mga yon. Napabuntong hininga siya. Kaya red alert ngayon ang iba pang frat sa school, especially yung mga hindi naman recognized ng school. Tipo yatang ipapa-firing squad sila ng admin Balita namin bibigyan daw ang mga yun ng guidelines ng do's and don'ts. Para maiwasan na ang ganong rambulan, that's a good idea. Yeah. Teka nga pala, kaya nga pala ako napatawag ay tatanungin kita. Ba't bigla ka na lang nag-disappearing account kanina ha? Pinuntahan kita sa room mula subject, wala ka nga. Sorry kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. I didn't feel well kasi kanina kaya umuwi na agad ako. Hindi lang kanina no? Anong loka? Nakakahalata na ko no? You seem not in your real self. Bakit ba talaga? You're imagining things, Roxanne. I'm okay really. As okay as what? Look! Loka, sinabi ng no problem Bakit? Anong bakit? Bakit ka nagkakaganyan ngayon? Because of Kenneth? Pwede ba Roxanne? Ba't nasali yun sa usapan natin? Deep in my heart nasasaktan akong lalo pag binabanggit ang pangalan niya. Ikaw ha, nagsisikret ka na sa akin. Parang hindi tayo mag-best friend Anong secret? Wala naman akong... Kung hindi sana ako pinuntahan at kinausap ni Kenneth. What? Galit ka raw sa kanya kaya nagpapatulong sa akin. Mahal na mahal ka raw kasi take note ha, superlative yun. To the second power talaga. Sinasabi ko na nga ba O ano bang ikinagalit mo sa boyfriend mo? Hindi ko boyfriend yun Ano? Plano mo palang gawing boyfriend? Ewan, sige na nga, bye-bye na, good night. Ibinaba niya ang auditibo bago pa ito mangulit. Pero naulinigan pa rin niya ang huling tanong nito. Masarap daw bang humalik si Kenneth? Superb, totoo nga kaya nagpapatulong siya kay Roxanne? Si Kenneth na naman ang umuko pa ng magdamag niya. Hindi na nakatiis si Dan na lapitan si Kenneth sa desk nito. Tila wala kasi sa sarili ang binata. Nakatutok ang mata sa computer screen pero tila wala naman doon ang isip nito. Are you okay, Kenneth? Yeah, I'm okay, sir. Why? You don't look okay to me. Problem? Umiling si Kenneth sabay kibit ng balikat. Look, parang anak na rin naman ang turing ko sa'yo and you know that. Huwag ka nang mahiya sa akin. Tell me. Malay mo makakatulong ako. Now, what's troubling you? Wala ho talaga, sir. Oh, ilang araw na kitang napupunang ganyan Iniwas ni Kenneth ang tingin nito. Lumapit naman dito si Dan, sabay turo sa dibdib ng binata. Dito ba ang problema? Natawa si Kenneth.
Pero halatang hindi iyon umabot sa mga mata nito. Halatang hungkag ang tawa nito. Come on! Out with it! Let's talk it over, man to man. Napabuntong hininga si Kenneth. Tanda ng pagsuko sa katotohanang problemado naman talaga ito. At isa pang buntong hininga ang pinaalpas nito. Naiiling na natatawa tuloy dito si Dan. Mahal mo ba talaga? Marahang tumango si Kenneth habang nakapokus pa rin ang tingin sa computer screen. Anong problema? Hindi ho yata ako mahal, sir. Are you sure? Paano mo natiyak? Nailing si Kenneth, mukhang ang hirap ang loob nito. She hates me. She told me so. Paulit-ulit pa nga eh. She told you under what circumstance? Look, nagkaroon na ba kayo ng heart-to-heart talk na dalawa? Nagtaas ng tingin si Kenneth saka umiling. Abay, gawin mo yon. Alam mo iho, ang mga babae sinusuyo yan. Hindi sila dapat kinukuha sa pilit. Gamitan mo ng courtroom tactics na alam mo. Aba, sayang na lang ang pagiging corporate lawyer mo niyan. Pag ho kasi kaharap ko na siya, parang nawawala ang tapang ko. Ang lakas ng tawa ni Dan. Now I knew it. Mahal mo ngang talaga. Alam mo, ganyan din ako sa misis ko noon eh. Gusto mong ituro ko sa'yo ang tactics ko? At nag-heart-to-heart man-to-man talk nga ang dalawang lalaki. Pero napaawang talaga ang bibig ni Dan nang sagutin ni Kenneth ang tanong kung sino ang babaeng mahal ng binata. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.